Lipat tayo. Puro kwento ka, puro kalokohan pinagagawa ko, guys. Eto pag-usapan natin, mga kababayan. Alam niyo po yung nangyayaring, 'di ba ang lahat po ay excited masyado doon sa impeachment ni Sara Duterte. Eto pong mga pink mga kababayan, nanggigigil po ako dito sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Tunggol. Di ko alam kung ito ba ay ungol, Attorney Tunggol. Si Attorney Tunggol. Mga kababayan, biruin mo nga naman, siya po ay dapat magsalita in behalf of the impeachment court. Hindi po parang abogado ni Sara Duterte. Hindi kaya baga mga kababayan, mga ka-GP Natics, bukod po sa 16 na abogado na defense counsel ni Sara Duterte ay 17 na po sila. Bakit? Ito po kasi sabi mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin ito. It is deliberately delaying the trial of Vice President Sara Duterte. This report from Victoria Tulad. 16 lawyers will appear and act as counsel for Vice President Sara Duterte in the impeachment trial against her. In the appearance ad cautelam submitted to the Senate Impeachment Court, the Fortun, Narvasa, and Salazar law firm named 12 of its counsels, led by founding partners Attorney Philip Siegfried Fortun and Gregorio Narvasa II. Fortun was one of the counsels of former President Joseph Estrada in his impeachment case. Duterte's other lawyers from the firm are Attorney Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bacal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Bakel, David Ronel Golia VII, Maria Celina Fortun, Clarlane Radok, Francesca Marie Flores, and Miguel Carlos Fernandez. 4 other lawyers who will represent Duterte are Attorney Mark Vinluan, Ralph Bodota, Michael Wesley Poa, former spokesperson of the Department of Education, and Reynold Monsayak, Duterte's former. Ang galing din nila ng ginawa nila dito. Ginawa nilang defense counsel si si Attorney Poa para hindi po makapagsalita. Alam naman natin si Attorney Poa, mga kababayan, mahinang nila lang. 'Di ba? Nadudulas eh. Kaya kinuha nila kasi merong attorneys-client relationship. Spokesperson. Senate Minority Leader Coco Pimentel once again questioned the impeachment court's decision to return the articles of impeachment to the House of Representatives, as this, he said, only opened the process to legal challenges. Pimentel, however, is not recommending the filing of cases which may possibly lead to delays. Diretso lang sana. Medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Di marami ngayon pwede maka-imagine ng legal issues. There is a basis to question, pero ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court because it may even be a trap. When you file, back down ka na ngayon sa court cases. Any delay and even inhibition of senator judges will benefit the accused, according to Pimentel. Kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty. Okay. Bago masabi nating na-convict ang impeached officer. Okay, kasi mga kababayan, ito yung natin ha. Ang mangyayari po kasi dito kapag sila po ay nag-inhibit, mga kababayan, hindi sila masasama sa bilang. Pero 24 pa rin or out of 24 yung magiging basis ng 2/3. So therefore, kapag nabawasan mga kababayan, pag gustong i-convict si Sara Duterte, hindi na abot doon sa 1/3 na sinasabi. And then, of course, dahil nga aalis sila, mga ka-GP Natics, ang mangyayari po niyan, hindi natin ma-expose yung mga senador na to na tatakbo sa 2028. 'Di ba? So, kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Pimentel believes the impeachment court should have just asked for So, information. ibig sabihin, pag wala sila, counted sila na
mga kababayan, counted sila as not guilty si Sara. Talo tayo doon. So kailangan umattend to mga to. From the prosecutors. He also insisted that although the court is sui generis, or a class of its own, there are limits to what it can do, which contradicts the position taken by the Senate President and Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na Sabi, sole power to try and decide. Ibig sabihin, diretso na kagad. Trial shall, tawag dito mga kababayan, shall forthwith. Diba? Forthwith. Hindi yung hindi yung hear and decide. So, dapat try and decide. na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Francisco Lahat ng Diaz, motion thank you. pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? Kaya There's a nga. constitution. Yun ang ano talaga, yun ang absolute rule na bawal anong tawag mo doon, i-violate. Hindi kasi mga kababayan, ang gusto atang sabihin ni Escudero, 'di ba, na walang limit, gawain 'yun ng legislative. Hindi 'yun gawain ng impeachment court. Former Chief Justice and Philippine Constitution Association Chairman Reynato Puno also believes returning the Duterte impeachment complaint to the House is unconstitutional. Puno adds the Supreme Court can still intervene if the Senate's actions contradict the Constitution. He, however, warns this move could potentially delay the impeachment process. Yung order to remand o to return to the House ay kontra sa ating saligang batas, kontra sa mga naging practices, traditions. Yes, tama, Francisco Diaz, trial shall proceed forthwith. 'Di ba? Hindi naman sinabi doon mga kababayan na kaya nga nakalagay sa Constitution try and decide. Hindi po nilagay doon na hear and decide. Na nakita natin hindi lang na sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos at wala rin yan sa Senate rules of impeachment. Ang isang dapat pag-aralan ay kung kaagad-agad bang pupunta sa Korte Suprema ay bibilis ang takbo ng proseso sa ng Senate Impeachment Court. Ang problema dyan, mga kababayan, syempre tatagal yan kasi ilang days. 'Di ba? Lahat naman yan, hindi naman, sa dami po ng hinahawakang kaso ng Supreme Court, hindi yan urgent sa kanila. Baka i-take lang yan na ordinary cases. Now, mga kababayan, dahil dyan, ito na nga yung napag-uusapan, itong si Kiko Pangilinan ay umaangal at nagsalita na po dito sa tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Na kung saan po ay mayroon tong binitawan mga kababayan. Ito po yung kanyang sinabi. Mamaya ka na, sir, ha? Ano yun? Si Basti ito eh. Ito, mga ka-GP Natics. Sabi po nung abogado nila, ay sabi rito, opinionated or out of line. Sabi ng situation report, Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, sabi ng iba mga kababayan ay Tokmol, has denied accusations that he was lawyering for Vice President Sara Duterte following criticisms from the House prosecution's panel. The House panel pointed to Tongol's remark, "If I were the Vice President," di ba, pag sinabi po natin na if I were the Vice President, like in the ordinary case or in the ordinary scenario, mga kababayan, kapag tayo po ay nagsala na if I were the Vice President, di ba, katulad halimbawa si Sir Michael Pangan, if I Michael Pangan, definitely I would rather
watch Go Philippines 3.0 than blank, 'di ba? Mga kababayan, ibig sabihin, kung ako si Michael Pangan, tinuturuan mo siya, binibigyan mo siya ng idea. Kung ako sa kanya, manood na lang ako kay Go Philippines 3.0 kaysa kay ganito. 'Di ba? Mga kababayan, sabi dito, I would file a motion to dismiss as an unsolicited legal suggestion in Duterte's favor. Tongol defended himself saying that's not lawyering for one party. It was a general comment informed by legal experience and consistent with views shared by other practitioners. But, mga kababayan, Senator-elect Francis Kiko Pangilinan, who is set to serve as a senator judge in the 20th Congress, pushed back. You do not speak for yourself. You speak for the impeachment court. As such, you have no business sharing your personal legal opinion on any matter when you speak on the court's behalf. Tama naman mga kababayan, di ba? Ikaw ay tagapagsalita ng impeachment court. Mga senator judge, yung iyong, kumbaga mga kababayan, hinahawakan. You are speaking on their behalf. So therefore, mga kababayan, hindi ka dapat nagsasalita dito ng sarili mong pananaw. 'Di ba? Ang trabaho mo ay sabihin o ipahatid, mga kababayan, yung thoughts ng impeachment court. Pero dito, ang gamit niya kasi dito, if I were the Vice President. So, it is his personal opinion or personal legal opinion. Mga kababayan, hindi dapat ganoon. Parang, sabi ko nga po sa inyo kanina 16 na nga yung abogado ni Sara Duterte, mukhang talo pa tayo lalo Mukhang nadagdagan pa ng isa. Ha? Biruin nyo mismo nga tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Naglo-lawyer din kay Sara. Meron na nga silang 16, di ba? May 16, sabi kanina nung nag-chat dito, nag-comment. May 16 na sila, di ba? Narbasa, ano ba yon mga kababayan? Narbasa Fortun Salazar. Puta, ang bibigat. 16. Tapos sa Senate, may 18 pa. Tapos, aside from doon, 16 plus 18, mga kababayan, 34, meron pang isa. Yung spokesperson ng Senate Impeachment Court. Di 35 na sila. Salamat po, Stephen Faniega. Diba, sobra, mga kababayan. Yung nakikita natin dito, parang, ano yun? Ang lahat ba ay nagsasalita para kay Sara? O even the ombudsman itself. Etong si Martires. Nakita natin yung kanyang panggagago. Nakita natin yung magic. Mga kababayan, nung ang Quadcom po ay gumawa ng House Resolution, diba, to file a case against Sara Duterte, agad-agad kumilos itong ombudsman. And we all know what is the purpose, mga kababayan, ng kanyang motu proprio na pinagsasubmit ng mga dokumento itong si Sara Duterte. Ano siya yung magkakalkal tapos sasabihin niya the evidence is enough? Wala baka mamaya magulat tayo sabihin na hindi na tayo magugulat. Baka mamaya sabihin na wala pong probable cause, na wala pong basis yung pagbibintang o yung mga ibinibintang kay Sara Duterte. Malaking bagay yun may epekto yun, mga ka-GP Natics. Sabi ko nga sa inyo, pag whether siya ay kasuhan ng criminal charges, pwedeng magamit yung magiging resulta sa ombudsman. Pwede rin yun magamit sa resulta. Mga kababayan, kung may resulta ang ombudsman, sinabi na si Duterte Sara ay walang probable cause, they could use, diba, doon sa mismong impeachment trial. Di mababaliwala na, magkakaroon ng merito yun. Ay nakakatakot.
Ibig sabihin mga kababayan, dyan pa lang makikita na natin talaga na si Duterte, si Tandang Duterte, tama lang na nandun sa dahig. Diba, nasa ICC. Kapag nandito lang, mapapaglaruan lang nila yung batas eh. Ah. Diba, Ma'am Eva Punsalan? Yun ang mahirap, mga kababayan. Kayang-kaya nilang paikutin dahil sa dami po ng pera, dahil sa dami po ng impluwensya. Hindi lang sa dami, sa lawak. Oh, kita nyo yung sagot dito ng Senate impeachment spokesperson, mga kababayan. Maliwanag na maliwanag dito eh. Siya yung nagsasalita eh. Bakit mo tuturuan yung tao? Diba? Eh, ikaw ay tagapagsalita ng impeachment court. So, dapat walang biases na makikita sa'yo. Bakit tuturuan mo si Sara na mag-file ng dismissal? Dapat, hayaan mo sila. It's up to them, mga kababayan, kung ano yung diskarte na gagawin nila. Bakit kailangan mong sabihan ng ganito? Are you one of the 16 lawyers na mga ni Sara Duterte? Baka. Diba? Oh, sabi ni Cassandra Paraiso, di kung ganon, sali na si Sara sa dahig. Medyo mabagal pa mga kababayan, baka pinaghahandaan pa yung paghuli sa kanila nila Bato. Pero nakikita natin sa bawat parte, sa bawat gilid, bawat sulok, mga kababayan, nandun yung impluwensya ng mga Duterte. Kaya nakakatakot sa totoo lang. Ay, Ma'am Marlene Valencia na yung bag nga malem kada kayo amin na po. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan.